Sa bayan ng San Roque, may isang maliit na pamayanang nakatayo sa paanan ng bundok. May isang lalaking araw-araw na nakikita ng lahat. Ito ay si Andres. Walang ibang tawag ang mga tao sa kanya kung hindi Andres ang mag-uling. Bata pa lamang si Andres, ay pamilyar na sa kanya ang init ng apoy at alinsangan ng usok. Ang kanyang ama ay isa ring mag-uling. At mula pagkabatay, itinuro na sa kanya ang paraan ng pagpili ng kahoy, ang wastong pagbibilad, at ang sining ng dahan-dahang pagsusunog upang maging uling ang mga troso. Ngunit kasabay ng pagsasanay na iyon, ay ang pagtanggap ng pangungutya ng mga tao sa baryo. Ay na naman si Andres, parang demonyo na naman, puro itim. Tawa ng mga batang naglalaro ng Holland sa kalsada. Mag-uuling lang, wala namang mararating sa ganyang trabaho. Bulong naman ng mga binatang walang ginawa, kung hindi ang mag-inuman sa tabi ng tindahan. Sayang no, kung nag-aaral lang sana yan, sana hindi naghihirap ngayon. Ani ng isang matandang babae, habang pinupunasan ang kanyang mesa sa karinderya. Ngunit hindi lumalaban si Andres. Ang mukha niya ay laging seryoso. Pero hindi niya isinasara ang kanyang puso, sapagkat sa likod ng bawat hakbang, sa likod ng bawat sakong pasan, may lihim siyang hindi kayang hulaan ni numan. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, pumupunta siya sa gubat, pipili siya ng mga punong nakalaan ng putulin. Mga punong siya mismo ang nagpatubo sa isang lupain na hindi alam ng bayan na kanya. Isasalansan niya ang mga ito sa malaking hukay, tatakpan ng lupa at dahan-dahang susunugin upang maging uling. Habang abala siya, tila wala siyang ibang iniisip kung hindi trabaho. Ngunit sa kanyang isip ay malinaw na malinaw ang mas malaking larawan. Ang kanyang mga palayan, ang kanyang mga lupang hindi pa nalilinang, at ang kanyang mga tauhang lihim na nagtatrabaho sa ilalim ng ibang pangalan. Sapagkat ang hindi alam ng mga tao sa San Roque, si Andres pala ang nag-iisang tagapagmana ng isang malawak na asyenda na nakakalat sa 3 bayan. Sa kabila ng kanyang anyong maralita, siya pala ay isang asyendero, may ari-arian at yaman na hindi matatawaran. Ngunit pinili niyang itago ito, pinili niyang manahimik, pinili niyang maging hamak na maguling sa paningin ng iba. Isang araw, habang pababa siya mula sa bundok pasan ng 3 sako ng uling, nasalubong niya si Aling Rosa, isang matandang tindera sa palengke. Andres, wika nito, huwag ka sanang magagalit ha. Pero bakit hanggang ngayon mag-uuling ka pa rin? Hindi mo ba gustong umasenso? Kung tutuusin matalino ka naman. Ngumiti lamang si Andres. Aling Rosa, aniya, ang mahalagay marangal po ang trabaho ko. Kahit uling man lang, basta't pawis ko ang puhunan, ay ayos na ako. Napailing ang matanda. Kung ganyan ang pananaw mo ewan ko na lang, baka tumanda kang walang ipon. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, may lihim si Andres. Isang lihim na bahalang araw ay magpapatahimik sa lahat ng kumukutya sa kanya. Minsan, tumating ang isang pagkakataon na magbabago ng ihip ng hangin. Sa bayan ng San Roque ay idinaos ang taunang kapistahan. Dinaluhan ito ng mga bisita mula sa kalapit bayan. At kabilang sa mga dumating ay ang alkalde ng probinsya, kasama ang ilang mayayamang negosyante. Habang nagkakagulo sa plaza, si Andres ay tahimik na naglalako ng uling. Ang ilan ay lumalapit hindi upang bumili, kung hindi upang pagtawanan siya. Tignan niyo nga naman! Sa kapistahan nagtitinda pa rin ang uling. Sigaw ng isang binata. Baka gusto mong bigyan ka namin ng libreng sabon, Andres. Biro naman ang isa pa. Ngunit may isang bisita na nakatingin sa kanya ng mataman. Isang matanda, nakabarong, halatang may posisyon. Nilapitan nito si Andres at bumulong. Ikaw ba si Don Andres Villaverde? Nanlaki ang mga mata ng tao sa paligid. Don? Villaverde? Hindi sila makapaniwala.
Ngunit hindi sumagot si Andres. Tumingin lamang siya at bahagyang tumango. Matagal na kitang hinahanap, wika ng matanda. Kailangan nating mag-usap patungkol sa iyong mga lupain. At doon nagsimulang mabunyag ang katotohanan. Nabaling ang lahat ng paningin sa kanila. Ang mga taong kanina lamang ay nagbibiruan at nagtatawanan ay talaga namang napipi. Ang mga batang nang-aalaska kay Andres ay biglang natigilan. Ang mga tindera na palaging bumubulong ng masasakit na salita laban sa kanya ay hindi makapaniwala sa narinig. Ton? Bulong ng isang babae, halos hindi mailabas ang salita. Hindi, imposibleng siya yon. Dagdag pa ng isa, hawak-hawak ang dibdib sa pagkagulat. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ni Andres, siya ay nanatiling payapa ang mukha. Hindi niya itinanggi, ngunit hindi rin niya lubos na kinumpirma. Tanging isang tahimik na titig at mahinahong tango lamang ang isinagot niya. Patawarin mo ko, Don Andres. Patuloy ng matanda. Ako'y sugo ng abogado ng inyong pamilya. Matagal ka na naming hinahanap upang pag-usapan ang kasunduan sa mga lupain na iniwan ng inyong ama. Parang kulog na pumutok ang tinig ng lalaki sa tenga ng lahat. Ang maguling na kanilang pinagtatawanan, ang taong araw-araw ay nakikita nilang pawisan, madungis, at tila walang kinabukasan. Siya pala ang tagapagmana ng malawak na asyenda. Ngunit si Andres ay ngumiti lamang. Hindi dito ang lugar para pag-usapan yan. Mahina niyang tugon. Kung may dapat tayong ayusin, maghintay tayo ng tamang oras. Mabilis na kumalat ang bulong-bulungan sa buong bayan. Kinagabihan, sa bawat kanto ng San Roque, iisa ang pinag-uusapan. Ang mag-uuli nga isang asyendero pala. Hindi ako makapaniwala, ani ng isang tindero habang naglalagay ng paninda sa basket. Araw-araw ko siyang nakikita, pasan ang sako, nangingitim ang mukha sa usok. Paanong siya pala ang may-ari ng pinakamalawak na lupain sa 3 bayan? Nako, siguro nagpapangkap lang yon, sagot naman ang isa. Baka naman may tinatago siyang plano. Ano naman yun? Isa lang ang malinaw, hindi natin siya kilala. Dagdag pa ng isang lalaki. Samantala, si Andres ay bumalik sa kanyang kubo. Tahimik niyang inalis ang kanyang maruming damit, naghugas ng muka, at tumitig sa kanyang sariling anyo sa lumang salamin. Sa kabila ng mga sugat at libag na dulot ng araw-araw na paggawa, makikita pa rin ang dignidad sa kanyang mukha. Ang anyo ng isang taong hindi basta-basta sumusuko. Muling sumagi sa kanyang alaala ang kanyang ama. Anak, wika nito noon. Huwag mong ipakita sa lahat ang yaman natin, ha? Ang tao, kapag nakita nilang mayaman ka, lalapit sila hindi dahil sa pagkatao mo, kung hindi dahil sa iyong ari-arian. Kung gusto mong makilala ang tunay na tapat, magpanggap kang hamak. Doon mo makikita kung sino ang may dalisay na puso. At yun ang dahilan ng lahat. Kaya siya nagpatuloy bilang mag-uling. Kaya siya nagpakita ng anyong maralita. Ang lahat ay upang subukin ang puso ng tao at alamin kung sino ang tunay na marunong rumispeto sa kanyang kapwa kahit walang yaman. Ngunit sa pagkakataong iyon, unti-unting nasisira ang kanyang katahimikan sapagkat hindi na kayang pigilan ng bulong-bulungan ang pag-usbong ng katotohanan. Kinabukasan, pagkababa niya ng bundok, hindi na pangungutya ang sumalubong sa kanya, kung hindi paggalang. Ang mga batang dati tumatawa sa kanya ay napaatras at nahihiyang umiti. Ang mga tindera na dati nang aalaska ay biglang nagbigay ng libreng gulay. Ang mga kalalakihang dati ng lilibak ay nag-alok ng tulong sa pagbubuhat ng kanyang sako. Andres! Don Andres! Wika ng isang lalaki. Hayaan mo kaming tumulong. Ngumiti lamang si Andres. Hindi niyo kailangang baguhin ang inyong mga asal. Ako'y narito pa rin bilang Andres, ang maguling. Ngunit mas lalo lamang silang nahiya. Habang lumilipas ang mga araw, dumating ang mga abogado mula sa syudad. Dala ang mga dokumento ng asyenda. Inihayag nila sa harapan ng mga tao na si Andres nga ang tunay na tagapagmana ng lupain ng San Rafael, San Isidro at San Roque mismo. Ang lahat ay hindi makapaniwala.
Ang mga mayayamang negosyante na dumayo sa kanilang bayan ay biglang nagpakumbaba sa harapan niya. Ang mga politiko ay biglang nag-alok ng tulong at pagkakaibigan. At ang mga taong minsang tumawa at naghamak sa kanya, ngayon ay nakatungo, hindi makatingin sa kanyang mga mata. Ngunit hindi nagbago si Andres. Sa halip nagbihis ng marangya, siya'y nanatiling simple. Sa halip na iwan ang kanyang kubo, doon pa rin siya natutulog. At sa halip na itigil ang pag-uuling, siya'y patuloy na nagbubuhat ng sako, pinapawisan at nagpapagal. Don Andres, wika ng isang abogado, hindi mo na kailangang gawin ito. May mga lupaing umaani ng palay at tubo. Isang salita mo lang ay maaari kang mabuhay ng marangya. Ngunit umiling si Andres. Kung iiwan ko ang uling, sino pang magtuturo sa mga tao na ang marangal na trabaho hindi dapat ikahiya? Kung iiwan ko ito, para na rin akong bumigay sa mga pangutya noon. At ganoon nga ang kanyang naging paninindigan. Lumipas ang ilang linggo matapos mabunyag ang tunay na katauhan ni Andres. Ang bayan ng San Roque, na dati puno ng tawanan tuwing siya'y dumaraan, ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga mata ng mga tao ay hindi na naghahamak sa kanya, kung hindi puno ng paggalang o kaya'y pagkatakot. Ngunit si Andres, sa kabila ng lahat ay nanatiling siya pa rin. Bawat umaga, gigising ng maaga, mag-iigib ng tubig mula sa poso, maghahapunan ng tinapay na tuyo at pati na rin kape. At pagkatapos ay tutungo sa bundok. Ang kanyang katawan ay patuloy na nagdidilig ng pawis sa bawat troso at hukay ng uling. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga kahoy na nakatambak, dumating si Lucia, ang anak ng isang magsasaka sa kabilang baryo. Bata pa lamang siya'y kilala niya na ito. Madalas niyang nakikita ang dalaga na naglalakad papuntang palengke. May dalang basket ng gulay at prutas. Sa loob-loob ni Andres, si Lucia lamang ang tanging tao na kailanman ay hindi tumawa o nanghamak sa kanya. Andres? Malumanay na wika ni Lucia, habang nakasulyap sa usok na umaakyat mula sa hukay. Narinig ko na ang lahat ng patungkol sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Napatigil si Andres, pinunasan ng pawis, at tumingin sa dalaga. Kung sinabi ko, Lucia, magiging iba ang tingin ng mga tao sa akin. Ang gusto ko, makilala nila ako bilang tao, hindi bilang asyendero. Kung nagmahal man sila o iginalang man nila ako, nais kong malaman na hindi dahil sa yaman. Nagbaba ng tingin si Lucia, parang may bigat sa kanyang puso. Kung ganon, tama ka. Pero Andres, hindi mo ba naiisip na baka sa sobrang pagtatago mo, ikaw rin ang nawawalan? Ang mga taong tunay na makakaunawa, baka hindi nila makita ang buong ikaw. Hindi agad nakasagot si Andres, ngunit sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang tibok ng damdamin. Higit pa sa pagod, higit pa sa pawis, si Lucia, ang dalagang tanging naging ilaw sa kanyang mga gabi ng kalungkutan, ang nagsasabi sa kanya ng katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Kinabukasan, isang kakaibang balita ang dumating sa bayan. May mga negosyanteng dayuhan na nais bilhin ang lupain ng San Roque para gawing minahan. Malawak ang planong proyekto. Maaari nitong sirain ang makupukirin at pati na rin kabuhayan ng mga tao. Nagtipon ng buong baryo sa plaza. Nagkakagulo, walang makapagsalita ng malinaw. Ang alkalde ay nakangiti lamang habang ipinapakita ang mga papeles. Sabik na sabik sa kikitain, habang ang mga magsasakay umiiyak, nangangamba sa kanilang kinabukasan. At papaano naman kami? Iyak ni Mang Tomas, isang matandang magsasaka. Kung ipagbibili ang lupa, saan na kami pupunta? Wala kaming ibang kabuhayan kung hindi ang palay lamang, dagdag naman ang isa. Ngunit ang alkalde, na tila bulag sa kanilang hinaing, ay nagpatuloy sa kanyang talumpati. Ito ang magdadala ng pag-unlad sa ating bayan, mga trabaho, mga oportunidad, at higit sa lahat, kinabukasan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang tinig ang nagtaas. Ito ay si Andres. Hindi maaaring mangyari yan. Malakas at matatag niyang sambit. Ang lupaing ito ay hindi pag-aari ng sinuman, kung hindi sa akin. At hanggat ako ang may-ari, hindi kailanman ito magiging minahan.
Nagulat ang lahat. Ang mga tao ay napalingon sa kanya. Ang alkalde ay namutla. Anong sinabi mo? Pautal na tanong nito. Inuulit ko, tugon ni Andres. Ako ang tagapagmana ng lupang ito at hindi ko ibinibenta ang aking bayan sa mga dayuhan. Nag-ingay ang mga tao. Ang mga magsasakay nagpalakpakan. Ang mga tendera ay napaluha sa tuwa. Ngayon lamang nila naramdaman ang bigat ng kanyang presensya. Hindi bilang isang mag-uuling na kanilang hinahamak, kung hindi bilang tunay na tagapagtanggol ng bayan. Ngunit alam ni Andres na hindi dito nagtatapos ang lahat. Alam niyang maraming makapangyarihan ang lalaban sa kanya. Handang gawin ang lahat para maagaw ang lupa. Ngunit hindi siya uurong. Hindi na ngayon. Sa gabing iyon, naglakad si Andres sa tabing ilog. Ang buwan ay maliwanag, at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagbibigay ng lakas. Naroon si Lucia, naghihintay. Andres, mahina niyang wika. Narinig ko ang lahat. Pinagtanggol mo ang bayan. Pero alam mong delikado ang ginawa mo. Ang mga taong may kapangyarihan, hindi basta-bastang sumusuko. Tinignan ni Andres ang ilog. Nagmuni-muni at saka nagsalita. Kung mananahimik ako, sino pa ang magsasalita? Kung iiwan ko ang mga tao, sino ang magtatanggol? Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko. Lucia, ginagawa ko ito para sa kanila at para sa iyo. Natigilan ang dalaga at sa kanyang mga matay lumitaw ang luha. Andres, matagal ko nang alam na iba ka. Ngayon, lalo akong umanga sa iyo. Tahimik silang nagkatinginan sa ilalim ng buwan. At sa unang pagkakataon, hindi bilang mag-uuling at anak ng magsasaka, kung hindi bilang dalawang pusong pantay, nagtagpo ang kanilang mga damdamin. Kinabukasan, nagising si Andres sa tunog ng mga yabag sa labas ng kanyang kubo. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang tatlong lalaking nakabarong. May matitigas na mukha at matatalim na tingin. Andres, wika ng isa. Kami ay ipinadala ng alkalde. Gusto kanyang makausap patungkol sa iyong pahayag kahapon. Hindi nagpakita ng takot si Andres. Kung ganoon, sagot niya, sabihin niyo sa alkalde, siya na ang pumunta rito. Kung may kailangan siya sa akin, ako'y narito lamang. Nagkatinginan ng tatlo, ngunit wala silang naisagot. Umalis silang bitbit ang tensyon ng nalalapit na banggaan. Sa bayan, tuloy-tuloy ang bulong-bulungan. Si Andres, kayang tumayo laban sa alkalde? Tanong ng isa. Baka naman hindi siya magtagal, sagot ng isa pa. Ang mga tulad niya, ginagawa ng paraan ng makapangyarihan. Pero hindi siya ordinaryo, sabi naman ni Aling Rosa. Ako'y naniniwala. May hawak siyang lakas na hindi natin lubos alam. Samantala, si Andres ay nagpatuloy sa kanyang gawain. Pumasok siya sa kanyang maliit na kamalig kung saan nakatago ang mga dokumento. Mga titulo ng lupa, mga kasulatan na nagpapatunay ng kanyang karapatan. Maingat niyang inilabas ang isa at pagkatapos ay tinignan. Ang pangalan ng kanyang ama ay nakaukit sa papel at nagsisilbing alaala ng kanyang pinagmulan. Hindi ko hayaang masayang ang sakripisyo mo, Itay. Bulong niya habang pinipisil ang dokumento. Habang siya'y nag-iisip, dumating si Lucia. Dala ang isang basket ng tinapay at prutas. Alam kong abala ka, ani ng dalaga. Kaya naisip kong dalhan ka ng pagkain. Ngumiti si Andres, tinanggap ang basket, at pagkatapos ay nagpasalamat. Hindi mo alam kung gaanong kalaking bagay ito, Lucia. Nagtagal sila sa kubo, nagkwentuhan patungkol sa buhay, at unti-unti ay naramdaman ni Andres ang isang bagay na matagal na niyang itinanggi. Ang pagnanais na ibahagi ang kanyang puso. Ngunit pinigilan niya ang sarili sapagkat alam niyang hindi pa oras. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, ang alkalde ay nagpupupuyo sa galit. Paanong nagagawa niyang ipahiya ako sa harapan ng lahat? Sabi nito habang pinupukpok ang mesa. Hindi ako papayag na hadlangan niya ang proyekto. Lumapit ang isang konsehal. Alkalde, kung talagang siya ang may-ari ng lupain, mahirapan tayong ipilit yun. Maliban na lang kung magagawa natin ng ibang paraan. Nagmuwestra ang alkalde. Nakangiti ng tuso. Kung hindi siya papayag sa maayos, baka sa daas ay pumayag na siya.
at nagsimula ang isang planong magbabanta sa buhay ni Andres. Isang gabi, habang nagbabantay siya ng apoy sa kanyang hukay ng uling, biglang may mga anino na lumapit mula sa kakahuyan. 3 lalaki, armado ng gulok at baston. Hindi man lamang natakot si Andres. Tumayo siya, tinignan ng mga ito ng diretsyo. "Kung may utos ang amo nyo," aniya, "sabihin nyo sa kanya, hindi ako natatakot." Sumugod ang isa, ngunit mabilis siyang naitabing ni Andres gamit ang isang perasong kahoy. Ang dalawa pa'y nagtangkaring umatake, ngunit sa tibay ng kanyang katawan at bilis ng kanyang galaw, natalo niya ang lahat, sugatan at lupaypay. Nagsitakbo ang mga lalaki pabalik sa bayan. Kinabukasan, kumalat ang balita. "Nilalabanan ni Andres ang mga tauhan ng alkalde," sigaw ng isang tindera. "Hindi siya basta-basta. May lakas siya na parang sundalo," dagdag pa ng isa, at lalo lamang siyang hinangaan ng mga tao. Ngunit si Andres ay nanatiling tahimik. Sa kanyang isip, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Samantala, sa puso ni Lucia ay mayroong kaba. "Andres," wika niya nang muling magkita, "ayokong mapahama ka. Kung maaari, umalis ka na lang. May kakayahan ka namang mamuhay sa syudad dahil sa iyong karangyaan." Umiling si Andres. "Lucia, hindi ko iiwanan ang bayang ito. Hindi ko iiwanan ang mga taong umaasa sa akin. Kung ako ang tatakbo, sino ang lalaban sa kanila?" Tumulo ang luha sa mga mata ng dalaga, ngunit nakita niya sa mukha ni Andres ang tibay ng loob. At doon niya lalong minahal ang binata, hindi dahil sa kayamanan, kung hindi dahil sa kanyang tapang at malasakit. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nang bumubuo ng lakas ang mga taga San Roque sa pamumuno ng binatang si Andres. Nagtipon ang mga magsasaka, nag-organisa, at nagtulungan upang mapagtibay ang kanilang paninindigan laban sa planong pagmimina. Hindi lamang siya basta syndero sa kanilang paningin. Siya ang kanilang pinuno, ang kanilang haligi. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Andres ay hindi na nag-iisa. Mabilis ang naging takbo ng mga pangyayari. Ang balitang hindi ibebenta ni Andres ang lupain ay kumalat sa karatigbayan. Ang mga magsasakang dati natatakot ay nagsimulang magpahayag ng suporta. Ang ilan ay lumapit kay Andres upang mag-alay ng kanilang lakas. "Don Andres," wika ni Mang Tomas, "kami hindang tumulong. Kung kinakailangan ng bantay sa mga sakahan, ay narito kami." "Kung kailangan naman po ng pagkain para sa mga tao, kami na ang bahala," dagdag ng mga tindera. Hindi niya hiniling ang kanilang suporta, ngunit kusa itong dumating, at yon ang nagpatibay sa kanyang loob. Pero hindi tumigil ang alkalde. Isang gabi, habang nagtitipon ang mga tao sa plaza upang pag-usapan ang laban, dumating ang alkalde sakay ng kanyang sasakyan. Bumaba siyang mayabang, kasunod ang ilang mga armadong tauhan. "Mga kababayan," sigaw niya, "narito ako upang ipaliwanag sa inyo. Ang minahan ay hindi kahaway, kung hindi kaunlaran. Magdadala ito ng pera, trabaho, at progreso." Ngunit hindi na gaya ng dati ang mga tao. Hindi na sila basta-bastang naniniwala. Mula sa gitna ng karamihan, tumayo si Andres. Ang kanyang mukha'y puno ng tapang at ang kanyang tinig ay umalingaw sa buong plaza. "Alkalde," aniya, "huwag mong dayain ang mga tao. Ang minahan ay hindi kaunlaran, kung hindi pagkawasak. Hindi trabaho ang atid nito, kung hindi sakit. Hindi pera ang iiwan nito, kung hindi pagkawasak ng kalikasan." Nag-ingay ang mga tao. Ang ilan ay sumigaw ng suporta. Ang iba na may nagpahayag ng kanilang galit sa alkalde. "Bakit ka nangingialam ha?" singal ng alkalde. "Saka lang namang mag-uuling." Tumahimik ang lahat, ngunit ngumiti si Andres at marahang umiling. "Mali ka," aniya. "Oo, mag-uuling ako. Wala akong ikinakaya roon. Pero ako rin ang tunay na nagmamay-ari ng lupain. Ako ang asyendero ng San Roque, San Isidro at San Rafael. At inuulit ko sa harap ng lahat, hindi kailanman magiging minahan ang lupain ko." Parang kulog na pumutok ang sigawan ng mga tao. Ang alkalde namutla at hindi makapagsalita. Mula nga noon, nagsimula ang bukas na tunggalian.
Ang mga tauhan ng alkalde ay palihim na naninira ng mga pananim, naglalaso ng ilog at nananakot sa mga tao. Ngunit sa bawat pagkakataon ay naroon si Andres upang ipagtanggol sila. Ang kanyang mga bisig na sanay sa pagbubuhat ng sako ng uling ay naging sandata laban sa mga nang-aapi. Isang gabi, matapos ang isang engkwentro sa mga tauhan ng alkalde, umuwi siya sa kanyang kubo na sugatan. Naroon si Lucia, nag-aabang. Agad siyang lumapit. Hawak ang isang perasong tela. Andres! Sigaw nito. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Paano kung mapahama ka? Ngumiti si Andres kahit masakit. Kung hindi ako lalaban, sino ang lalaban para sa kanila? Habang pinupunasan na Lucia ang kanyang sugat, hindi niya mapigilang umiyak. Hindi mo kailangang pasinin ang lahat ng ito. Hindi mo kailangang mag-isa. Hinawakan ni Andres ang kanyang kamay. Hindi ako nag-iisa, Lucia. Nariyan ka, at yun ang pinakamahalaga. Nagkatinginan sila, ang katahimikan ng gabi, ang liwanag ng buwan, at ang tibok ng kanilang mga puso'y tila nagsanib. At sa unang pagkakataon, hinalikan ni Andres ang noo ni Lucia. Isang pangakong hindi niya bibitawan. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Dumating ang araw na dumating ang mga dayuhan, kasama ang mga makinarya at kontratang permado ng alkalde. Nagsimula silang maghukay sa gilid ng baryo, kahit walang pahintulot ni Andres. Galit na galit ang mga tao. Nagtipon sila, hawak kamay, at hinarangan ang daraanan ng mga trak at makina. Nasa unahan si Andres. Matatag ang kanyang tinig. Hindi kayo makakapasok, aniya. Ang lupaing ito hindi para sirain. Nagkaroon ng mainit na tensyon. Ang mga tauhan ng alkalde armado, handang gumamit ng dahas. Ang mga tao na may naghawak ng itak, araro, at kahit mga kahoy, anumang magagamit panlaban. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis, ngunit sa halip na tulungan ng mga tao, tila kampi pa ito sa alkalde. Andres Villaverde, wika ng hepe ng pulis. Ikaw ay naaresto dahil sa paninira ng ari-arian at pananakit sa mga tauhan ng alkalde. Nagulat ang lahat. Ang mga tao ay nagsigawan, nagprotesta, ngunit si Andres, sa halip na tumakas, ay sumuko ng marangal. Kung ito ang kapalit ng pagtatanggol sa bayan, handa akong harapin ito. Habang isinasakay siya sa jeep ng pulis, narinig niya ang tinig ni Lucia mula sa karamihan. Andres, hindi ka namin pababayaan. At sa kanyang puso, alam niyang ang laban ay hindi nagtatapos sa rehas. Ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad, at ang kanyang paninindigan ay magsisilbing apoy na hindi kailanman mamamatay. Sa malamlam na selda ng munisipyo, nakaupo si Andres, tahimik na nakatanaw sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay sugatan. Ang kanyang katawan ay pagod. Ngunit ang kanyang mga matay maliwanag pa rin, puno ng tapang. Sa labas ng kulungan, tigsa ang mga tao, ang mga magsasaka, tindera, kabataan, lahat nagtipon upang ipakita ang kanilang suporta. May mga dalang placard, may mga sigaw. Palayain si Andres, hindi sa minahan ng aming lupa. Pakatarungan ng pakikibaka. Nabalitaan ito ng alkalde. Sa kanyang opisina, hindi niya maitago ang pagkabalisa. Bakit ganon? Pulong niya habang naglalakad pa ikot-ikot. Imbis na matakot lalo pa silang nagkaisa. Lumapit ang isa niyang tauhan. Alkalde, kung hindi tayo kikilos kagad, baka mag-alsa ang mga taong bayan. Ngumisi ang alkalde. Pilit na pinipigil ang takot. Kung ganon, kailangan nating bilisan ang proyekto. Habang nakakulong pa si Andres, walang pipigil sa atin. Ngunit nagkamali siya, sapagkat sa bawat araw na si Andres ay nakakulong, mas lalong lumalakas ang tinig ng bayan. Si Lucia ang nanguna sa mga kilos protesta. Sa kanyang malumanay ngunit matatag na tinig, kinumbinsi niya ang mga tao na huwag sumuko. Hindi natin kailangan ng armas. Sigaw niya sa plaza. Ang kailangan natin ay pagkakaisa. Kung tayo sabay-sabay na lalaban, walang makakapigil. At sumang-ayon ang lahat. Nagbantay sila sa kanilang mga bukirin. Nagharang sa mga kalsada at nagtipon sa harap ng minahan upang pigilan ang operasyon. Samantala, sa loob ng selda, tumating si Lucia dala ang pagkain.
Pinayagan siyang makapasok saglit. Andres, Bulong niya habang iniabot ang tinapay. huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ang buong bayan ay lumalaban para sa'yo. Tumingin si Andres sa kanya at sa kanyang mga matay may ningning ng pag-asa. Lucia, salamat ha. Ikaw ang lakas ko. Kung hindi dahil sa'yo, patagal na akong sumuko. Lumapit si Lucia. Hinawakan ang kanyang kamay sa rehas. Hindi ka pwedeng sumuko. Hindi lang ito laban mo. Laban natin to. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Andres ang kanyang pag-ibig at ang kanyang bayan ay iisa. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang paglilitis. Puno ang korte. Lahat ay sabik malaman ng hatol. Ang alkalde, gamit ang kanyang impluwensya, nagdala ng mga huwad na saksi laban kay Andres. Siya raw ay nanakit ng tauhan, wika ng isang saksi. Siya raw ay nanira ng kagamitan, dagdag pa ng isa. Ngunit bago pa makapagsalita ang hukom, biglang tumayo si Mang Tomas at ilang pang magsasaka. Kasinungalingan ng lahat ng yan, sigaw nila. Naroon kami, si Andres ang nagtanggol, hindi nanakit. Isa-isa, nagsalita ang mga tao, ang mga tendera, ang kabataan, maging ang mga guro ng bayan. Lahat ay nagpatunay sa kabutihan ni Andres. Ang hukom, bagamat hawak ng takot, ay hindi makapikit sa katotohanan. Sa bandang huli, siya'y nagpahayag. Sa kakulangan ng ebidensya at sa dami ng saksi para sa kanya, si Andres Villaverde ay malaya. Parang sumabog ang hiyawan sa loob ng korte. Ang mga tao ay nagpalakpakan, nagyakapan at sumigaw ng kanyang pangalan. Lumabas siya sa korte at sa unang pagkakataon, hindi bilang maguling, kung hindi bilang tunay na leader. Sinalubong siya ng bayan. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos, sapagkat naroon pa rin ang minahan at naroon pa rin ang alkalde. Kinabukasan, nagbalik si Andres sa kanyang kubo, ngunit hindi na siya mag-isa. Ang mga tao ay nag-ambagan upang ayusin ang kanyang tahanan. Mula sa kawayan at pawid, itinayo nila ang isang mas matibay na bahay. Hindi ito palasyo, ngunit puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Hindi ka nag-iisa, Andres. Wika ni Lucia habang iniabot ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Ngayon ay kasama mo na ang buong bayan. At doon, sa simpleng hapag, nagtipon ng mga magsasaka, tindera, mga bata, at iba pa. Kumain silang sabay-sabay, masaya at puno ng pag-asa. Samantala sa munisipyo, ang alkalde tuluyan nang nabaon sa takot. Ang kanyang mga tauhan ay isa-isang lumayas, at ang mga dayuhan ay umatras sa proyekto dahil sa matinding pagtutol ng bayan. Ngunit hindi siya titigil. Sa kanyang isip, may isa pang paraan. Kung hindi ko makukuha sa lakas, bulong niya, kukunin ko sa tuso, at si Andres ang mawawasak. Isang gabi, madilim habang maimbing na natutulog ang baryo. Lihim na gumalaw ang mga tauhan ng alkalde. May dala silang apoy, gasolina, at pati na rin itak. Ang kanilang balak ay sunugin ang mga tanim at takutin ang mga tao upang tuluyang sumuko. Ngunit may nagbabantay, si Andres kasama ang ilang magsasaka. Hindi natulog ang mga ito. Nang makita nila ang mga anino, agad silang sumugod. Hoy! Sigaw ni Andres. Hindi niyo madadala ang bayan na ito sa apoy. Nagkaroon ng maras na sagupaan. Ang mga tauhan ng alkalde ay armado ng itak, ngunit ang mga magsasakay may paninindigan. Kumamit sila ng araro, kahoy at kahit tubig mula sa balon upang ipagtangkol ang kanilang mga pananim. Mismo si Andres ang humarap sa pinuno ng mga tauhan. Matindi ang kanilang bakbakan. Dugo laban sa dugo, pawis laban sa pawis. Sa huli, nasugatan si Andres, ngunit nagapi niya ang kalaban. Nang umagay na bunyag ang lahat, ang mga tao ay nagising at nakita ang mga nasirang pananim. Ngunit imbes na matakot, lalo silang nagkaisa. Nagmarcha sila patungong munisipyo. Dala ang mga patunay na paninira, mga lata ng gasolina, basyo ng bala, at sugatang katawan ni Andres. Alkalde! Sigaw ng bayan. Lumabas ka! Ngunit nagkulong ang alkalde. Ang kanyang mga tauhan ay nagtakbuhan. Iniwan siya. At nang dumating ang mga mamamayang mula sa Maynila, na sinabihan ng mga guro at kabataan ng baryo, wala na siyang maitago. Sa telebisyon at radyo, kumalat ang balita.
Isang mag-uuling na syndero ang nanguna sa laban ng bayan kontra minahan. Mula noon, hindi na minahan ang pangalan ng bayan kung hindi pag-asa. Ang proyekto'y tuluyang isinara at ang alkalde kinasuhan at binatalsik. Si Andres, bagamat sugatan, ay nanatiling matatag. Sa plaza, muling nagtipon ang mga tao. Tinawag nila siya upang magsalita. Tumayo si Andres. Simpleng nakasuot ng puting kamisa de chino. Ang kanyang mga kamay ay makapal pa rin sa uling. Ngunit ang kanyang tinig ay malinaw. Mga kababayan, hindi ako bayani. Isa lang akong magsasaka tulad ninyo. Isa lang akong nag-uuling tulad ng nakikita nyo. Pero ang ipinaglalaban ko ay hindi para sa akin lamang, kung hindi para sa ating lahat. Ang lupaing ito, ang hangin, ang tubig, yan ang ating kayamanan. At habang tayo'y nagkakaisa, walang sino man ang makakaagaw nito. Nagpalakpakan ang lahat. Ang mga batay sumigaw ng kanyang pangalan. Ang mga matatanday lumapit upang magpasalamat. At sa gitna ng lahat, lumapit si Lucia, dala ang isang simpleng korona na hinabi mula sa bulaklak. Isinuot niya ito sa ulo ni Andres. Para sa tunay na hari ng bayan. Bulong niya sabay halik sa kanyang pisngi. Nagtawanan ng mga tao, nag-iyakan at nagdiwang sapagkat ang kanilang laban ay natapos na. Mula noon, nanatiling simple si Andres. Nagpatuloy siyang maguling, ngunit hindi na siya pinagtatawanan, bagkus siya'y iginagalang at minamahal. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng tapang at pag-ibig. At sa tuwing dapit hapon, sa kanyang kubo na ngayon napapalikiran ng mga taong handang tumulong, siya'y nakaupo sa tabi ni Lucia. Magkahawak ang kanilang kamay. Nakatanaw sa mga palaya na kanilang ipinaglaban. Andres, bulong ni Lucia. Natupad na ang lahat ng pangarap mo. Ngunit siya, pinisil ang kanyang kamay. Hindi ko pangarap ang yumaman o kilalanin. Ang pangarap ko ay makitang masaya ang bayan at makasama ka hanggang sa dulo. At sa paglubog ng araw, ang anino ng dating hamak na maguling ay hindi na mababa. Siya'y naging haligi ng pag-asa. Isang patunay na kahit ang pinakamaliit sa paningin ng tao ay maaaring maging pinakadakila sa mata ng bayan.